Gusto kong ikwento sa inyo ngayon ang tungkol sa isa sa mga favorite kong story galing sa librong The 4-Hour Workweek ni Tim Ferriss. Tungkol ito sa isang businessman at sa isang Mexican fisherman. Simulan na natin. Isang businessman ang masyadong overwork kaya nagpa-consult siya sa kanyang doktor. Sinabihan siya ng doktor na masyado niyang ini-stress ang sarili niya sa trabaho at kailangan niya muna magbakasyon para makapagpahinga. Masayang sinunod ng businessman ang payo ng doktor kaya nung sumunod na linggo ay nagpunta siya sa isang coastal village sa Mexico. Yun nga lang, sa unang umaga pa lang ng kanyang bakasyon ay nakatanggap na kagad siya ng urgent na tawag galing sa kanyang opisina. Dahil sa di na uli siya makatulog, ay naisipan niya na lang na maglakad sa tabi ng dagat malapit sa pier para makapag-isip-isip. Habang naglalakad ay nakita niya na may dumaong na maliit na bangka na may dalang ilang yellowfin tuna. Binati niya ang huli ng mga isda at sinabing, "Gaano mo katagal bago mahuli ang mga isda na yan?" sabi ng businessman. "Di naman po katagalan," sabi ng mga isda. "Eh bakit di ka nagtagal sa dagat para makahuli pa ng maraming isda tulad niyan?" tanong uli ng businessman. "Sapat na ito para sa aking pamilya at para makapagbigay na rin sa aking mga kaibigan," sagot ng mga isda habang abala sa paglalagay ng isda sa basket. Nagtaka tuloy ang businessman at tinanong niya, "Pero ano ang ginagawa mo sa libreng oras mo?" Tumingin ang mangingisda at sinabing, "Natutulog ako ng late, nangingisda saglit, nakikipaglaro sa mga anak ko, magpapahinga kasama ng asawa ko, then sa gabi ay maglalakad-lakad ako sa baryo habang nakikipag-inuman at nagpapatugtog ng gitara kasama ang mga kaibigan ko. Busy at masaya ang buhay ko, senyor." Natawa ang businessman at sinabing, "Alam mo ba na may Harvard MBA ako at matutulungan kita? Dapat ay maglaan ka ng mas mahabang oras sa pangingisda at yung kikitain mo ay makakabili ka na ng mas malaking bangka. Di mo mamamalayan na mas makakabili ka na ng mas maraming bangka at mas dadami pa ang huli mong isda." Patuloy na sinabi ng businessman, "Then sa halip na ang isda na yan ay idaan mo sa middleman, mas mabuti kung maibebenta mo siya diretso sa consumer and soon kaya mo na makapag-open ng factory. Ikaw na ang magkokontrol ng produkto, processing at distribution. Yun nga lang, kapag nangyari yan, ay kailangan mong umalis sa lugar na ito at lumipat ka sa city habang pinapalawak mo ang business mo." Biglang tinanong ng mangingisda, "Pero bossing, gaano katagal bago mangyari ito?" At sinagot naman siya ng businessman, 15 to 20 years. Matagal na ang 25 years. "Tapos bossing, ano mangyayari?" tanong ng mangingisda. Natawa ang businessman at sinabing, "Kapag tama na ang oras ay mag-a-announce ka ng IPO para ibenta ang company stock mo sa public at magiging mayaman ka na. Kikita ka ng milyon-milyon." "Milyon, bossing? Tapos ano mangyayari?" sagot ng mangingisda. Ito ang pinakamalupit na part. "Then, makakalipat ka na sa isang bahay malapit sa dagat, then pwede ka nang matulog ng late, mangisda saglit, makipaglaro sa mga anak mo, at magpahinga kasama ang asawa mo. Then sa gabi ay makakagala ka sa baryo kung saan makikipag-inuman ka habang tumutugtog ng gitara kasama ng mga kaibigan mo." So anong masasabi niyo sa story na ito? Maraming tao kasi ang gustong kumita ng maraming pera para magkaroon ng magandang buhay at sinasabi nila sa kanilang sarili na, "Once na nagkaroon ako ng maraming pera, then pwede ko nang gawin kahit ano ang gusto ko." Pero mali ito. Ang mamuhay ayon sa gusto mo ay dapat gawin mo ngayon at hindi pagtanda mo. Marami ang inuubos ang oras sa trabaho kaya kadalasan ay nakakalimutan na nila kung ano yung reason kung bakit nga ba tayo nagtatrabaho. Ang story na ito ay nagpapaalala sa atin na you need to step back at isipin kung para saan talaga yung pinaghihirapan mo sa trabaho at kung ano ang meron ka na ngayon. Isipin mo kung ano talaga ang priorities mo sa buhay at i-discover ang ibang bagay outside of work. Don't get me wrong, ang pagkakaroon ng maraming pera ay importante at pagiging masipag sa trabaho ay isang positive trait. Pero huwag mong ubusin ang oras mo para magkaroon lang ng maraming pera. Importante na magkaroon ka ng clear goal kung para saan yung pinagtatrabahuhan mo para pagdating ng araw ay masasabi mo na, "I have enough and I don't need more." Salamat sa panonood. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita uli tayo sa susunod na video.